Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Sorry po, hindi nyo po ako makikita kasi parang nasira yata ang front cam ng live video ko sa Facebook. Hindi siya nag-function ang front cam niya. Hayaan nyo nilang po, okay. Mas okay pa yan para hindi po kayo magsawa sa mukha ko. Last time po, nagbasa tayo salita ng Panginoon. Ngayon patuloy pa rin tayong magbabasa. Nagbasa tayo last time sa 1 Kings chapter 8 kung saan nagkaroon po ng pagtitipon ang mga Israelites at nag-offer sila ng maraming mga offering tulad ng baka. Hindi daw mabilang na mga baka ang gi-offer nila sa Panginoon doon sa templo na bagong gawa lang. So ngayon po, dahil nakabasa tayo ng Old Testament last time, ngayon magbabasa na naman tayo ng New Testament. Sa Juan pa rin po. Tingnan po natin ang chapter 8. Kung natapos na ba natin to. Naalala po natin na si Jesus ay inusig siya ng mga tao dahil nagpagaling siya ng bulag panahon ng Sabbath day or Sabado. Kasi ang Sabbath day sa kanila ay pahinga talaga. Walang sino mang gagawa ng kahit ano. Yun ang batas mula kay Moses. So, nagalit sila kay Jesus dahil pinagaling ni Jesus yung bulag. Nilagyan ni Jesus ng putik ang mata niya. At nakakita po siya. Tingnan natin kung natapos ba natin yung chapter na yun. Chapter 9 pala tayo nun. Paano ba ito maglipat sa chapter 9? Ba't kaya wala dito yung... Dali lang ha. Dali. Sorry. Ito. Chapter 9 na pala tayo nun. Kasi naalala ko yung chapter 8 na yun yung may isang babae na nangangalunya. At sinabihan niya ang mga tao kung sino yung walang kasalanan, siya ang unang magbato sa babaeng ito. At nagsialisan ng lahat at pagkatapos nun ay sinabihan niya ang babae, umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So that means, again and again, hindi niya tinolerate ang babae. Tayo rin, di rin tayo itutolerate ni Jesus kung makagawa tayo ng kasalanan. Kasi alam ni Jesus na pag ito-tolerate niya tayo, mapupunta tayo sa hell. At ayaw niya yun. O, ito na pala yun. Sa chapter 9 pala tayo. Ng Book of John. Jesus name. Makati yung pena ko. Tingnan natin ang last na verses nun, kung natapos na ba natin. Ito pala yung time na tinanong ni Jesus yung bulag na sumasampalataya ka ba sa Diyos? Ay sa anak ng tao. So, i-review natin to, basahin natin to sa verse 35. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag
ng mga Parisiyo, kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mabulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Ang ibig sabihin dito ni Jesus, yung mga Parisiyo na mabulag sila kasi sila matigas ang ulo nila Kaya mas gustuhin na lang ni Jesus na mabulag sila sa katotohanan dahil hindi naman talaga sila sumusunod. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Narinig ito ng ilang Parisiyong naroon at siya'y kanilang tinanong, Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakita kayo, ang kasalanan ay nanatili sa inyo." So, sa chapter 10 na tayo sa sunod dahil natapos na pala natin ito. Chapter 10 ng Juan. Sa verse 1, "Pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba." Verse 6, "Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig sabihin." Hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuan dinadaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, ganyan din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Amen. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Yes. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang katawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Praise God. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.
Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ang ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Wow, may hugot din ang mga ang mga Hudyo. May hugot din sila. Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng tuwiran. Sabihin mo na ng tuwiran. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni numan. Amen. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Praise God. Thank you, Lord. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang pinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan ng ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa pagpapalapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagaman tao ka lamang. Yun, ayaw nila matanggap kasi kilalangan nila si Jesus na anak lang siya ng panday. Nililiteralize nila palagi, hindi kasi nila alam ang katotohanan. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ang hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. At hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Amen. Kaya tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbabautismohan ni Juan. Habang naroon siya, maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Praise God. So, tapos na tayo sa chapter 10 ng John. Balikin natin ang chapter 10 verse 10 kasi yun ang nagustuhan ko na verse dito sa chapter na to. Memory verse yan dapat natin. Ito chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay
ng isang buhay na masagana at ganap. So, ang ibinibigay ni Jesus sa atin na buhay, isang masagana at ganap, fruitful, may prosperity at fulfilled, ganap, may katuparan. So, si Satanas ay pumunta para magnakaw, para pumatay at manira sa buhay ng tao. Ngunit, good news, may good news si Jesus. Kung si Satanas man ay gustong sumira sa ating buhay, si Jesus rin ay gusto niyang bigyan tayo ng magandang buhay. Gusto niyang magkaroon tayo ng buhay na masagana at ganap na buhay. Fulfilled na buhay. Hindi yung bigo palagi. Hindi yan kalooban ni God na palagi tayong bigo. Kung nabibigo tayo palagi, lumapit tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tulong. Kung hindi masagana ang buhay natin, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at siya ang kikilos sa ating buhay na maging masagana ito. Basta sundin lang natin ang kanyang kalooban. Hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapahamak. So yun po ang dapat nating tandaan, na ang kaaway na si Satanas gusto niyang sirain ang buhay ng tao, pamilya. Ngunit si Jesus gusto niyang maging masagana tayo. Gusto niyang maging successful tayo. Yun ang kalooban ng Panginoon sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Yun ang kalooban ni God, na to give us hope in the future, magandang kinabukasan. Yun ang kanyang kalooban niya. Yun ang kanyang plano para sa atin palagi. Plans to prosper you and not to harm you. Plan to prosper us and not to harm us. Yun ang plano ng Panginoon. For He knows the plan He has for us. Plan to prosper us and not to harm us. Na tayo palaguin at hindi tayo ay ipapahamak. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kaya manatili po tayo sa Panginoon. Manatili po tayo maglingkod sa Panginoon. Manatili po tayo, kung hindi pa tayo nakapaglingkod sa Diyos. Ngayon ang panahon na maglingkod tayo. Ngayon ang panahon na sumunod tayo. Hindi ba natin naunawaan ang mga pangyayari sa buhay na ito? Sa panahon na ito? Hindi ba natin naunawaan? We are in the end of times. Unti-unti nang lumalabas ang mga prophecy sa Revelation. Unti-unti na, hindi lang unti-unti, halos lahat na nagkatotoo ang mga nakasulat sa Revelation. So, I hope na ito po na pagbabasa natin ay nagbibigay sa atin ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Pangunawa na kung ang gusto ni Satan na wasakin tayo, gusto naman ni Jesus na maging buo tayo, maging fulfilled tayo, maging successful tayo para sa kanyang kalwalhatian. Pero kung ayaw nating lumapit sa Panginoon, walang choice si God. Hindi siya makakatulong sa atin kung tayo'y wasakin na ni Satanas. Hindi makakatulong si God kung tayo mismo ang lalayo sa Kanya. Kung tayo mismo ang humindi sa kanyang mga salita, kung tayo mismo ang magsabi ng no sa kanyang mga salita, kung ayaw nating sundin ang mga salita ng Diyos, wala na siyang magagawa. Kung si Satanas ay gagawa ng pagkawasak sa ating buhay, wala nang magagawa si God. Walang magagawa. Bakit? Tayo mismo ang lumayo sa Kanya. Kaya kung ayaw natin na wasakin ni Satanas ang ating buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo kay Jesus. Tawagin natin siya, kausapin natin siya, maging malapit tayo sa Kanya, maging close tayo sa Kanya. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na maging malapit ako sa iyo. Magbasa tayo ng Bible palagi. Isa yan sa paraan na mas mapalapit tayo sa Diyos. Hindi lang paggawa ng mabuti. Anhin mo ang paggawa ng mabuti kung wala kang alam sa mga salita ng Diyos. Sabi pa sa Isaiah, ang ating kabutihan ay trapo lang yan sa harapan ng Diyos kung wala tayong relasyon sa Kanya. Trapo lang sa harapan ng Diyos ang kabutihan ng tao kung wala siyang relasyon sa Diyos. Pwedeng lahat ng tao ay gumawa ng mabuti.
So, hindi lahat ng tao may relasyon sa Diyos. So, makipagrelasyon tayo sa Panginoon. Tanggapin natin sa Jesus kung hindi pa natin yan nagawa. Ngayon na, sabihin natin sa Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Tumira ka sa aking puso, Panginoon. Maghari ka sa aking puso. Diktahan mo ang aking buhay, Lord. Turuan mo akong lumakad na banal sa iyong harapan. Hindi lang sa harapan ng tao. Hindi sa harapan mo, Panginoon. Kasi kung banal lang tayo sa harapan ng tao, pwede naman yan eh. Pero sa sikreto na buhay, hindi pala. Sikreto na buhay, may marami palang tinatago. So, humingi tayo ng guidance sa Panginoon na maging banal tayo sa harapan niya. Hindi lang sa harapan ng tao. So, yun lang po muna i-share ko sa gabing ito. God bless po sa ating lahat. I want to pray a short prayer. Lord, thank you for these wonderful words that you have let this child of yours to share. Lord, you have said, O God, that your words will not come back to you void, O Lord God. Hindi ito babalik sa iyo na walang kabuluhan. Lord, kikilos sa iyong mga salita sa lahat ng makikinig nito. Kikilos sa inyong mga salita sa lahat ng may pagbibigay galang nito, Lord. Kikilos sa inyong mga salita, Panginoon. Let it be, Panginoon, na may mga magbukas pa ng video na to, Panginoon. Video recorded, O Lord God. At bigyan niyo po sila ng excitement sa pakikinig ng word of yours, of this, O Lord God. Thank you, God, for everything. We praise you, Father God. Thank you for this wonderful night. Bless each of us, Father God, Jesus' mighty name. Amen. Bye-bye, guys. Hindi na talaga maipakita yung mukha ko, guys, kay iwan ko sa phone na to. Hindi na siya nagfa-function ang front sa live video na na Facebook na to. Hindi ko alam. Pero sa camera nagfa-function naman siya. Pero hayaan niyo na lang po. Mas mabuti po yung hindi niyo nakikita ang mukha ko. Kasi minsan yung mukha ko parang hindi comfortable. Antok din kasi. Salamat po. God bless us all. Hi, Honey Lou. God bless. Honey Lou, thank you for watching. About sa game natin, hindi ko alam kung patuloy natin, parang wala naman kasi nagpa-participate, ikaw lang yata eh. Siguro bibigyan ng kita ng load dahil sa sagot mo at pagwa-watch mo sa video. So God bless.